Senator Lacson binira si Marcoleta, kaguluhan sa EDSA para iligtas si Marcoleta sa kaso. Ito na lang pala, ito na lang. Mas maiksi ito, mas maiksi. Masyadong mahaba yung kay Amy. Yung baba niya mahaba. Masyadong mahaba yung baba ni Amy. Diyos ko po. At pilit ginigiba ang Pangulo kasi nabubunyag sila. Tingnan niyo si Mike Defensor. Ang taga na pala nung kanyang KTV. Ngayon lang nabunyag. At ito, si Alan Cayetano. Dapat mag-explain yan paano nakapasok yung Chinese sa Peter Zhuang. Nabigyan ng passport. Courtesy lane pa. Bakit? Tulong daw ng isang mayaman na dating special envoy to China. Ni Dating Pangulong Duterte. So, sino lalapitan yan? Kung special envoy yan, assistant lang ba ni Senator Alan ang lalapitan yan? Diretso na yan. Text lang yan. It's just a text away. Di ba? Special envoy? Close kay Pangulong Duterte? Hindi ka matidiretsuin yan? Tapos ngayon, wala ma-explain si Senator Alan Cayetano? Sabihin niya, hindi niya na matandaan kung sino-sino dumanda sa courtesy lane? Oh, so, ibig mo sabihin, nalulusutan ka, o magaling ka ng leader? Ba? Kasi ang galing-galing mo mamintas. Tapos ikaw pala, di mo kaya yung mga ganong klaseng trabaho? Ilan pa kaya yung hindi na-discover na fake na birth certificate? Na namayagpag, yung panahon ni dating Pangulong Duterte, sa Davao del Sur? Ilan? Ba? Pastillas scam, sa kanila yun eh. Magas, magturo. Ba? Samantalang yung makakapagbigay ka ng 10K. Diba? Nasaan na? Anyway, mga ito, punta na tayo kay Senator Lacson. Okay? Ay, sorry. Ayun. Tignan natin kung paano niyang binardagul si Senator Marcoleta. Welcome back to Storycon, sir. Yeah, Regina, Ronald, Hi, Senator. Ami, magandang hapon sa atin lahat. Basta natin yung background ko. Wala naman, nasa phone lang siya. Hindi nakita yung background mo. Oo nga, nasa phone siya. Gay Pride, Senator. So, there's no other place to start, Senator Lacson, other than the rally that's going on right now, yung INC organizers rally in support of Senator Marcoleta, who said that his thunder case is meant to stop. Diba? Ito kunin ko lang yan. Maliwanag naman yung sinabi ng INC na itong rally na to, of course, for transparency, accountability, naman gusto natin. Diba? Hindi na sa flood control. Dapat isama dyan yung impeachment. Bakit? Transparency and accountability rin yun eh. Diba sabi mo na selective justice? So pag hindi natin bubulat-latin ang impeachment, mga ka-clear, at flood control lang, ay may selective justice yun. Diba? So dapat lahat, accountability, transparency. Okay? So, ngayon mga ka-clear, since maliwanag naman ang dahilan nila sa pagraling ito, dahil hindi sila sang-ayon na makasuhan si Senator Marcoleta. Diba? Una, hindi po hawak ng Pangulo yung kaso. Kasi hindi naman siya flood control eh. Yung kaso is about plunder na inamin naman ni Senator Marcoleta. So, the President has nothing to do with that. Hindi naman siya nagpapa-imbestigan yan. Ang nag-imbestiga ombudsman. So, bakit ko questionin ni Senator Amy Marcos yung pagbiyahe ng Pangulo? Doon trabaho. Kailangan ba siya mag-stay at walang gawin na trabaho? Mag-monitor lang? Dahil sa inaayawan ng INC ang pagkakaso kay Senator Marcoleta. Kung gano'n na mangyayari, talagang wala magagawa ang Pangulo. Sabi ko nga, hindi hawak ng Pangulo itong kasong to. Nasa ombudsman na yan. Pero, tingin nyo sigaw dito. Kasi marami ring DDS dito, mga kapatid. Ano gusto nila, di ba? Pababain ng Pangulo. Pinapasok ng INC yung mga miyembro ng mga grupo ng mga tao na ang nais ay pabaksakin ang Pangulo. Sinimula dito kay Senator Amy. O sabihin natin pati si Senator Alan Cayetano. Senator Amy Marcos. Kailangan ba? Kasi kung flood control projects ang pag-uusapan natin, ito'y umaandar eh. So, ibig ba sabihin mga ka-clear, dapat huminto ang mundo ng Pangulo, hindi na magtrabaho yung kanyang previous commitment para makakuha ng investments, good relationship with Canada, talikuran niya, dahil sa issue na dapat hindi kasuhan si Senator Marcoleta. Kasi yun yung pinapalabas si Senator Amy. Bakit ang babiyahe? Walang pakialam. May pakialam ang Pangulo, kaya nga siya magbabiyahe. Di ba? Trabaho to. Ang tanungin mo, di ba, Senator Amy, yung nagbabakasyon, bakit ka umaalis? Tapos wala kang trabaho. Okay? Puro bakasyon. Gusto ko na ipakita. Puro bakasyon yun, attorney. Puro bakasyon. Ay para kay Senator Marcoleta, yung rally. So, hihinto ba dapat ang mundo? Hindi, di ba? Nakinig naman ang Pangulo. Hindi siya nagtrabaho kanina. Hindi siya kasi supposed to be may events yung dalawa eh. Kanina umaga eh. Hindi na niya
pinuntahan kasi nag-focus siya, tinignan niya, anong nangyayari sa mga kababayan natin na ipit sa traffic. May mga estudyante siguro hindi nakapasok. May mga workers na hindi nakapagtrabaho. May mga negosyo hindi umandar. Ekonomiya to. May epekto to sa ekonomiya. So, sana naman yung gumagawa rin ito. Sana yung gagawin nyo, dapat makatulong din sa bansa. Hindi makatulong lang sa kung ano yung gusto yung tulong sa pansarili. Dapat pangkalahatan. Diba? Kasi kung transparency at accountability lang, dapat inuusig din si VP Sara, di ba? Other things to start, Senator Lacson, other than the rally that's going on right now, yung INC organizers rally in support of Senator Marcoleta, who said that his plunder case is meant to stop him from exposing corruption to participating in the impeachment trial. I know you responded to this, you called it gaslighting. Why? Gaslighting daw, di ba? Again maliwanag na itong rally na to ay to protect. To save, maybe to protect, to save Senator Marcoleta na miyembro nila. Siya, kasi sinama na naman niya ako eh. At sinasabi niya, planado yung pag-aresto sa kanya dahil sinabi ko rin noon sa interview na siyam daw na senador makukulong. Ang sagot ko nga doon, nag-gaslighting na naman siya dahil iniba niya yung issue na ninisi ng ibang tao. Kung titingnan natin yung background ng kanyang kaso, sa kanya lahat galing yung ebidensya, sabi nga niya Ombudsman Boying, di ba? Oo nga. Saka yung siyam ba yun? Kasi mga itong plunder na to, it's not about flood control project. It's about the donation or the amount, huge amount that he received from the three friends. From his three friends. Di ba? Hindi flood control to eh. Kaya nga nakakatuwa kasi ang defense ng iglesia, ng INC, kay Senator Marcoleta, selective justice. Parang ang dami connotations eh. Para sa nasana eh. Tapos transparency, accountability. Yun nga ginawa ni Senator Marcoleta eh. Very transparent siya. Sinabi niya tumanggap siya ng 75 million at yun ay hindi, at ang deklarasyon niya, hindi pa naman campaign period. At sabi niya, congressman siya noon. Kaya nga siya sa sariling bibig kasi, nanggaling natin ebidensya, kaya siya kailan tama sinabi ng Ombudsman Boying, di ba? Na hindi naman kami naghanap dito eh. Ito parang bumagsak sa aming lap dahil motu proprio, nandyan yung violation at hindi na, parang nabanggit ko rin sa privilege speech ko to eh. Kaya lang hindi ko na sa amin plunder, sinabi ko lang noon, indirect bribery. Kasi in relation to your office, kapag tumanggap ka ng regalo, ng pera, maliwanag na violation na batas yun. Now, plunder, hindi ko rin na-realize to na ang plunder pala, hindi limitado sa public funds. Dahil pagka ill-gotten wealth na pinag-uusapan at a series of acts, plunder talaga ang bagsak mo. But in the first place, saan po galing yung 9, the number 9, Senator, that you mentioned before? Because, of course, the other side is saying na mukhang may conspiracy talaga to target all of these Duterte allied senators. No, hypothetical yun eh. Kasi pinag-uusapan noon yung base number. Kasi nasa Constitution, 2/3 vote of all members of the Senate. 24 kami. So nagbigay ako ng hypothetical scenario na kung halimbawa siyam yung makulong, di labing 5 na iwan. Di parang formality lang yung acquittal. It was all hypothetical. So dinugtong niya doon sa kanyang sitwasyon ngayon na in-anticipate ko na raw na makukulong siya along with 8 others. Ano? But anyway, mga kaya, kahit ano pang bilang yan, itatago mo ba yung katotohanan? I mean, kung totoo na may mga ebidensyang makukuha na itong mga Duterte allies ay mayroong kinasasangkutang kaso, pipigilan mo ba mag-imbestiga kasi Duterte ally? Pipigilan mo ba magsampa ng kaso kasi Duterte ally? Nagkataon kasi sila yung may issue. Sila yung may issue. Sila yung tinuturo ng imbestiga. Pag-iimbestiga. So, ang hirap naman na porket na Sara alay, Duterte alay, parang pinipili na sila lang. Sabi ko nga, mga clear, nauna nang nakulong yung kaibigan ni at kaalyado ni Pangulong Marcos Jr. Si Senator Bong Revilla. Diba? Tinanong ko siya. Tinanong ko talaga siya kasi at that time, hindi ko alam kung anong feeling niya, kaibigan niya or what. Kasi sabi ng Pangulo, wala tayong magagawa kung ebidensya na siya. Pero ako minsan tinanong ko si Pangulo. Sabi ko, Pangulo, tinatanong nila kung ano nararamdaman niyo na naunang nakulong. Senator Bong Revilla. Ano sabi niya sa akin? Nalulungkot ako. Kasi kaibigan ko yan. Nalulungkot siya. Pero may magagawa ba yung Pangulo? Wala. Yun yung unang tinumbok ng ebidensya. Na para sabihin nila ngayon, na Duterte alay lang ang pinipili, hindi sana hindi na nakasuhan si Senator Bong Revilla. Diba? Oh. Yun lang yun eh. Hindi nila nakikita yun. Na ang una na nakulong dyan, kaalyado ng Pangulo. Pero may ginawa bang Pangulo para makialam? Wala. Kung ano yung ebidensya? Nagkakataon kasi, alam mo yung mga kaalyado ni Senator Amy, parang nga magkakapareho ng nangyari. Para magkakapareho ng kinasasadlakan. May issue ng korupsyon. So, anong gagawin ng ombudsman dito? Tutulugan kasi sa Duterte alay ka. Yun ang selective justice, mga kaklear. Diba? Andali kasi magsabi ng selective justice, we do not want selective justice.
Pero kung iaahon mo yung isang kaalyado mo sa kaso at hindi mo hayaan yung justisya na siyang mag-proceed, yun ang selective justice. Di ba? So maling-mali yung kanyang premise. Sir, I'm sure you've seen the images coming from EDSA at by all accounts mukhang gusto pa nilang palakihin yung numero ng mga tao doon sa EDSA at yung Pangulo mukhang tutuloy pa rin sa Canada bukas. So let me ask you, as somebody very involved with the security sector, is there reason to be concerned with developments now and with what would happen in the next 2 days? Well, tama si Ami, tama si Ronald, hindi makakapod ang gobyerno na mag-blink. Ano? Kasi pag nag-blink, tapos na. Ibig sabihin, halimbawa, hindi tinuloy yung pagpapile din doing. Ayun ang unang sign, o malaking sign na nag-blink ang gobyerno. At kung hindi tutuloy ang Pangulong Marcos, sinabi nila na may threat sa security ng bansa. So, ang usapan dito, Ed, hindi naman ito national issue eh. Issue ito ng isang senador na naharap sa kasong plunder at saka indirect bribery sa ombudsman. At napipintong maipal yung kaso sa Sandigan Bayan, kaya nakabang yung warrant of arrest. Yun lang naman ang issue rito eh. Yun. Tama, di ba? Hindi niya ito hawak ng Pangulo eh. Tama na sabihin ni Senator Amy, ba't ka pa magbabiyahe? Tama naman si Senator Lacson, hindi ito national issue. It only concerns one member of the INC. Na nakakasuhan ng plunder because tumanggap siya ng 75 million pesos. Tapos gusto ni Senator Amy tumigil ang mundo ng Pangulo? Sinaluan lang nila ng INC ng transparency, accountability. Sabi ko nga marami connotation, what a paradox, dahil accountability at transparency. Pero yung pinoprotektahan nila, dinidepensahan nila, accountable. Oh, yan, di ba? Yun din ang tingin. We're talking about transparency and accountability. Pero yung nandiyan sa VP Sara. VP Sara na lang. Doon na lang ako eh. Napoprotektahan ba si VP Sara? Paano yung transparency and accountability? Katulad yan, sabi ni Senator Lacson, may issue si Senator Marcoleta. Tapos poprotektahan nyo? May issue siya about transparency and accountability. Diba? Mike Defensor. Diba? Marami pa dyan. Kailangan magbabanggit yung iba. Sa isang kasong sabihin natin pasok sa issue ng graft and corruption. Kasi ang pagkakamali niya kasi dito, Ed, dahil nilabas yung, kasi ang alam ko rito, ang tingin ko, nilabas yung sample period, yung date ng contribution contribution. Yeah. Ang nakita ko doon sa record, parang January 8, January 10, January 14. February po yung campaign February 12 yung, lampas ang campaign period para mailusot doon sa campaign contribution. Dahil nga hindi nakadeklara sa SOSE. Ang hindi alam ni Senator Marcoleta, mas mabigat yung nabag sa kanya kasi kung sa Omnibus Election Code lang ang violation, parang purot lang yun So, pwede ka ma-perpetual disqualification. Pero mostly, or if at all, administrative So, lumihis siya doon at kaya maliwanag na after SOSE ito kasi nagbayad ng donor tax bandang November kasi pumutok yung issue na ito. Binigay yung pera daw January. Tinanong si Marcos, si Defensor, bayad ba yung tax nito? Oo, sabi niya. Yung pala afterthought, kasi November binayaran yung tax nung pumutok na yung issue. So in other words, kung hindi ito napansin, lusot. Pati yung BIR, na evasion. Nagbayad na lang sila ng tax to show non-may donors tax. Pero kung November binayaran, afterthought talaga siya. Kasi kung kailan lang pumutok, para masabi ngayon nila Mike Defensor, we pay the tax, donors tax. Pero kung tutusin, ang daming violation. Diba? Nag-evade sila ng tax. Bakit? January daw binigay. Tapos nagbayad November. Nung pumutok na yung issue. So, November So, nag-remedyo sila, namili sila ng petsa na nalabas sa campaign period. Kaya afterthought, dahil nagbayad sila ng donor stock dito, mga December pa pala. Dahil November pumutok. So, nagbayad mga na December pa pala. So, January, diba? Hindi pumutok, walang bayad sa BIR. Wala. So, diba, yung ba, hindi ka puna-puna? Hindi ba dapat sumusunod ka sa batas? Di ba, yun ang sabi Especially ng INC, dapat hindi natin binabaluktot yung batas. With this, diba, dapat makita ng liderato ng INC kung ano yung pambabaluktot sa batas na ginawa na kanilang miyembro. Diba? Hindi naman dapat itolerate ito kasi mali talaga. Kung hindi pa pumutok, kung hindi napansin yung SALN at saka SOSE, walang record ng perang 75 million, binigay lang ang dating. Parang ill-gotten wealth yung dating, diba? Charges kasi may penalty pagka after 30 days. Pag dumapas ka ng 30 days sa pagbabayad ng donor, yun pag-alam ko meron siya mga penalty sa donor tax. So bakit December? Kasi November pumutok. Bakit January? Para labas doon sa violation ng Omnibus Election Code na hindi niya inaral
na papapasuhan siya ng plunder. Yeah, I think medyo may punto dun si si Senator Lacson. Bakit? Kasi baka nagkaroon siya ng fear regarding sa violation sa COMELEC kasi hindi niya dineclare SOSE. Sa SOSE. So gumawa sila ng paraan, sabi niya, ay hindi naman ito binigay during the campaign period. So kaya ginawa January. Bago na-declare yung campaign period ng February. Diba? Pero, binigay sila ng January, binayaran lang yung donors tax December. Diba? So gumawa sila ng mga papel. So, bago lang yun. Ito, reklamo ng kampo nila Senator Marcoleta. Yes, sir. Selective prosecution daw. Kasi yan yung isang malaking issue dyan sa rally na yan. Ano po yung masasabi niyo ron? Paano magiging selected? Siya yung nag-select. Sa kanya lahat galing Hindi naman kikilos sa ombudsman kundi sumami sa kanyang... Wow, maganda yung point doon. Maganda yung point ni Senator Raping. Same-day provincial delivery needs? Easy. Nandito ang Lala Move to ensure smooth and seamless fiesta preparation. Walang pumili sa kanya. Hindi nga siya flood control Diba, lumapag lang talaga yung ebidensya. Diba? Umamin kasi siya, bigla lang nagkaroon ng ebidensya dahil inamin niya sa TV agad TV program Dahil sinabi niya, congressman ako noon. Utang na loob, ibibigay namin sa ito. Huwag mo na kaming i-mention. Dahil tulong namin sa utang na loob mo sa amin yan. Ano ibig sabihin nun? Para sinisigil na agad yan na may utang na loob ka sa amin. Ito yung contribution sa iyo. Actually, ito, pareho ko, alam din ni Ronald ito. Hindi lang 75 million na natanggap niya. Malaki. Magkano, sir? Bakit daw yung mga Yun pa. Paano natin malalaman na yan lang? Kung hindi siya nagre-report dati pa. Diba? kaalyado ni President Marcos, mga kamag-anak, hindi pa pinapailan ng kaso? Bakit daw inuuna sila? Yun yung mga sinasabi ng mga tao dyan. Na selective. Well, pwede kaya din selective. kasuhanan. Kasi kung mapapansin ninyo, tama yun. Dahil sa dinami-dami ng nabanggit, bakit yung nasa lalo sa Senado, Kabila. yan ang sa kabila Kaya pwede may basihan yun. Pero hindi ko alam yung takbo na ebidensya. Masasabi ko lamang, itong latest naman kay Secretary Boloan, kasi natatandaan ko na nag-testify si Bernardo, binanggit niya doon na from 2023, 2024, 2025, laging merong naka-allocables na nakatoka kay Boloan na 5 billion a year. Meron siyang testimonya sa amin yan So kung 5 billion a year, at ang sinasabi doon, 25% o 15% ng 5 billion a year for 3 years. So that's 15 billion. Pag pinenta natin yung 15%, ito yung commission ni Secretary Boloan, ayon kay Bernardo. Ano dito testimonya ito. Yeah. So easily, that's 2.25 billion pesos in commission. So sa 15% ni Boloan, ang sinabi ni Bernardo, binibigyan siya ng 25%. At yung naiwan, so pag inalis mo yung 25% ng 2.25 billion, ang maiwan ni Boloan, nasa mga 1.687 billion over the period of 3 years. Yun maliwanag kasi nasa testimonya yon. So sabi sa pagtipara doon si Dilate Katigabran. So sabihin na natin na may Boloan ng yung butal 687 million. Maliwanag din na iwan sa kanya 1 billion at the very least. So hindi kayo payag na ginagawa siya ngayon na state witness? Well, diskarte ng ombudsman yun at kung papayagan remember, motion pa lang ito. Hindi ito subject pa rin sa approval ng korte kasi hindi naman siya nagsimula bilang state witness. Nagsisimula siya, ina-apply pa lang siya na ma-discharge. Motion ito to discharge as a state witness. So subject ito sa approval ng Sandigan Bayan. Now on the part of prostitution, kaya nasabi ko ito, dapat hindi bababa ng 1 billion pesos. Sabi, Atty. May chismis susubin daw ang krami at Malacanang ng Sara Army bukas. Sabi ni Milet, hindi ako makapagsalita. Dumating na rin yung sa akin yan. Dumating na rin yung statement na yan. Yung issue na yan. Okay? Pero anyway, mga clear, ito lang tayo, no? So pinakinggan natin dito, gaslighting, na iba ang kwento. Siya ang nag-amin, pero ngayon, nagtuturo siya na siya ang sinisingle out. Na kakaiba. Kakaiba talaga sa katotohanan kasi sa kanya lahat ng galing ang pag-admit, ang pag-amin. Diba? Pero para magturo ka ng iba, tapos magkaroon ng itong klaseng rally, mga ka-clear, ang hirap sabihin medyo makasarili yung dating. Ba? Pero Sylvia La Torre, sana lang. Ito naman yung request, diba? Na meron kayong sariling agenda. Meron sariling agenda ang rally. Ang Pangulo naman ay ginagalang. Although sabi nga natin may mga violations. Gumagalang sa karapatan ng organisasyon, ng mga tao. Wag lang sanang umabuso. Lalo na kung ang goal ay para wag sampahan ng kaso ang isang tao. Mukhang hindi siya naaayon sa moralidad. Kung gigipitin ng gobyerno ito para hindi masampahan ng kaso ang isang kaalyado. Sana hindi gano'n. Kasi yun yung kita ng iba mga. Sana hindi. Yusek, sabi ni Virgil Cruz,
Di po ba sinabi ko sa inyo, ilang linggo pa lang ang nakakaraan, nagpapanggap lang ako. Nagpapanggap lang po si Atty. Alan Cayetano na born again Christian. Hindi po kasi ugali ng Christian ang pagiging sinungaling. Yeah, virgin. Kaya tanong natin, parang nagdududa. Okay, mga ka-clear. O, naku, akin, ano ba? Alright. Okay na tayo kay Attorney Claire. Maraming salamat, Attorney. Grabe, napaka-busog ng ating mga nalaman kay Attorney Claire. At itong si Senator Lacson, grabe naman ang ginawa, no? Talagang dinurog na naman si Marcoleta sa kanyang gaslighting, kaguluhan sa EDSA dahil lang kay Marcoleta. Diyos ko po, Rudy. Nagkagulo-gulo na nga sila dyan, no? Puta na, nagtulog-tulak at tapos nabasa pa sila. Kasi biglang umulan. Diyos ko po. O siya, last topic tayo, Ma'am Sat. Countdown muna tayo. Last topic tayo. Countdown tayo in 30 seconds.